Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto na. Meron na pong napipisil po, mga kabida, ito kong si Vice President Sara Duterte po, na magiging tandem po niya, sa 2028 presidential elections po, mga kabida. Ito po yung kanya hong ibinunyag sa isang panayam po sa kanya sa Vox Populi, ng SMNI, mga kabida, last year pa raw, okay? Nirecruit ng Vice Presidente itong taong ito. Although hindi po niya binanggit kung sino po ito mga kabida, babae ba o lalaki, Basta last year pa raw, nire-recruit na raw niya ito, okay, mga kabida, para maging katandem po niya, ang mas maganda dito mga kabida, dahil may malaking role itong taong ito, sa kanyang gobyerno kung sakali man po sila po ay mananalo po, mga kabida. Unlike sa mga previous administrations, walang malaking role itong Vice Presidente, Naturingan lang po ito bilang spare tire po, mga kabida, sa Presidente po ng Pilipinas. Pero dito sa bagong structure na inintroduce po ng Vice Presidente, mga kabida, napakalaking role ang ibibigay po niya dito ho sa kanyang vice. Mantakin nyo siya yung mangunguna po mga kabida sa pagpapanagot doon ho sa mga may sala, kagaya na lang po sa issue po ng corruption, mga kabida. Sa madaling salita, ito po ang magiging kumbaga sentro po sa hustisya po mga kabida sa kanyang gobyerno, Dahil itong si Vice President Sara Duterte, kung sakali man po siya ang mananalo po, mga kabida, magfo-focus na lang po ito, bilang presidente po ng Pilipinas. Pagdating ho sa pag-dispense ng justice, mga kabida, ito hong Vice Presidente na po niya, ang mangunguna po, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin, itong short clip lang po, mga kabida, sa panayam po kay Vice President Sara Duterte sa programang Vox Populi ng SMNI, mga kabida. Narito po. Ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Naging Ayun. Bitin. Bitin na bitin po, mga kabida. Kasi unang-una po, ayaw pong banggitin po, ni Vice President Sara Duterte kung sino-sino po itong kanya kong nire-recruit. Okay, hindi naman po niya sinabi kung babae ba ito o lalaki ba ito, Basta nire-recruit niya ito since last year pa po. Okay, at inaantay na lang doon niya mga kabida yung kanya hong sagot, kung siya po ay kakasa dito ho sa kanya hong imbitasyon, mga kabida, para maging katandem po niya, sa 2028 presidential elections po, mga kabida. Tinitingnan ko yung mga comments, mga kabida, doon ho sa post po ng SMNI, mga kabida. Karamihan po doon, isang tao lang po ang kanilang tinutumbok po, mga kabida, doon ho sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte, Okay, yung pangalan po ni Senador Rodante Marcoleta po, mga kabida, Ewan ko kung si Marcoleta ba, mga kabida, ang tinutumbok ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, Pero sa palagay ko po, pwede din. Okay? Kasi po, alam naman po natin, si Marcoleta po, mga kabida, kilala po pagdating ho sa paglaban ho sa corruption, mga anomalya po, sa gobyerno. In fact, ang daming ang nagalit sa kanya, nung hinawakan po niya itong Senate Blue Ribbon Committee po, mga kabida. Dahil ayaw ho ng mga kalaban po ni Marcoleta at yung mga nasa likod po ng korupsyon, na si Marcoleta ang magpapatuloy po bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee,
Kaya siya po ay tinanggal, mga kabida, no? Okay? Kaya ako, personally, boto po ako kung si Marcoleta man po yung napipisil po ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kabida, na kanyang magiging running mate. Okay? Pagdating ho sa 2028 presidential election. Wala na kasi akong nakitang ibang personalidad na pwede hong maging katandem ni VP Sara po, mga kabida. Ini-imagine ko kasi, mga kabida, kung sino-sino kaya itong tinutukoy po ni VP Sara, mga kabida. Okay? Ini-imagine ko si Robin Padilla, nasa palagay ko po, malabo, mga kabida. Ini-imagine ko rin, ito hong si Amy Marcos, na sa tingin ko din, malabo din, kasi unang-una po, may sinabi na po ito hong si Vice President Sara Duterte na never again, na makipagtandem po siya sa isang Marcos po, mga kabida. Okay? At siguro, ayaw din ng mga supporters ng mga Duterte po, kung sakali man po, kukunin po ni Vice President Sara Duterte ito hong si Amy Marcos, mga kabida. Okay? Naniniwala ako na ikukonsider din ng Vice Presidente yung magiging feelings po ng kanyang mga supporters. Although hindi po lahat ng mga DDS, mga kabida, taga-suporta po ng mga Duterte, ayaw po kay Amy, pero better kung hindi muna Marcos ang kanyang magiging katandem, kasi po fresh na fresh pa kasi, mga kabida, yung hindi ho magandang pangyayari po noong 2022 di ba? Kaya nga nagkaganito po ngayon, mga kabida, inuusig po ang Vice Presidente, mga kabida, dahil yon, nagkamali daw ito hong si Vice President Sara Duterte sa pagpili ng kanyang katandem sa 2022 presidential elections po, mga kabida. Kaya ayaw po ng mga supporters ng mga Duterte at ni Vice President Sara Duterte na mangyayari ito ulit, kung sakali man po pipili po ito kung si Vice President Sara Duterte ng isang Marcos. Kaya sa akin po malabo. Okay? Ang pinaka close para sa akin doon ho sa tinutukoy po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, ito hong si Senator Rodante Marcoleta, And coincidentally po, nung nakarang araw po, bumisita po ito hong si Marcoleta sa Davao City, At in fact, ito hong si Mayor Bassy Duterte po ang naging host po sa kanya, mga kabida, sa Davao City. Alright? Nagkaroon daw sila ng meeting doon sa City Hall. I don't know kung ano po yung pinag-usapan po nila, mga kabida, Kung ito ba ay related dito po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Okay, basta malakas ang kutob ko, okay, na ang tinutukoy po ni Vice President Sara Duterte ay ito hong si Rodante Marcoleta, mga kabida, po. At ang maganda po dito, mga kabida, binigyan po ng malaking role, okay, ni VP Sara yung kanyang busy. Okay? Dahil unlike ho sa mga previous vice presidents, na wala hong kasing laking role na binigay po, okay, sa kanila po, mga kabida, although may binigay na cabinet position, katulad na lang po ni Leni Robredo, binigyan po ng cabinet position po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, mga kabida, okay, pero unlike dito ho sa structure na inintroduce po ni Vice President Sara Duterte, na talagang siya yung mangunguna po sa pag-usig dito sa mga corrupt officials, sa mga may kasalanan po sa gobyerno, mga kabida. Diba? Ang laki po ng responsibilidad na ibibigay po ito hong si Vice President Sara Duterte doon ho sa kanyang busy. Okay? Hindi ko ma-imagine po, mga kabida, ito kong si Marcoleta, na uusigin lahat ng mga kurakot po, okay, sa bansa. Mga kabida, Di ba? So, yun.
it will be a challenge para ho sa magiging busy po ni Sara Duterte kung sakali man po silang dalawa ay mananalo po mga kabida sa susunod na eleksyon, ano? Na gampanan itong role na ibibigay po ni Sara Duterte mga kabida sa kanya, okay? Kung sino man po 'yon, ano? Kung si Marcoleta man po 'yon, ano? Mga kabida, pero para sa akin, kayang-kaya 'yan, ano? Ni Marcoleta mga kabida, yung role na 'yan na magiging accountability czar po siya mga kabida, no? Sa Duterte administration po. Okay? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano? Sa ibinunyag po ni Sara Duterte mga kabida, na meron na po siyang napipisil na magiging katandem po niya, no, sa 2028 presidential elections, ano, mga kabida. At dito ho sa structure na kanyang inintroduce, do you think it will work? Okay? Sa kanyang presidency po, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.